Benedict, good morning. Gaano ba katagal kayang mag-operate nitong ROV sa ilalim ng tubig? Good morning Kuya, good morning Kat. Ayon nga sa Philippine Coast Guard ay aabot ng hanggang sa 4 na oras itong remotely operated vehicle o ROV na gagamitin nga ngayong araw. Pagkatapos ng 4 na oras ay iaahon ito mula sa ilalim para pagpahingahin ng kahit 1 oras bago muling gamitin. Ayon kay PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab, magiging malaki ang tulong nito lalo na nga at limitado lamang ang oras ng mga divers sa ilalim ng tubig. So meron siyang kabuuang picture ng ilalim ng tubig. And bukod, kasi usually ang ating diving operations halos 1.5 hours ang tinatagal ng ating mga technical divers sa ilalim. So itong ROV na magagamit natin, ang operating hours niya is halos 4 na oras, and then bibigyan lang siya ng time to rest for 1 hour, and then it can resume again its operation. So yung kagandahan na makakatulong sa ating mga technical divers. It is remotely operated, so magbababa tayo nitong equipment, and then meron tayong operator na nasa platform na nagmo-monitor. Bukod rito, kaya rin ito makakuha ng larawan ng hanggang sa 1,000 feet at bumuhat ng nasa 10 kilo kung may makikitang kahinahindalang bagay sa ilalim ng lawa. Ayon pa sa tagapagsalita ng PCG, madalas na nasasalungan ng mga technical diver ang lagay ng panahon, poor visibility at maging ang mainit na temperatura sa ilalim ng Taal Lake. Lalo na pag medyo mahangin. And bukod dyan, dito sa mga challenges na na-identified natin sa ilang araw na diving operations natin, again, naka-alert level status pa rin yung Taal Volcano. And kung hindi man umuulan, ang possible challenge natin is yung heat stress for our technical divers. Kasi as of the moment, meron tayong nakakapag-record tayo ng 30 to 32 degrees Celsius sa ilalim ng tubig. Imagine yung init and then nag-zero visibility ang tubig. So yun yung mga kinakaharap na panghanip actually araw-araw ng ating mga diving technical divers natin. Kat, sa ngayon ay patuloy itong ginagawang paghahanda ng mga technical divers ng PCG patungo nga doon sa Ground Zero, at ito yung unang team ng mga diver na masisisid doon sa ilalim ng lawa, at inaasahan din na mamayang tanghali ay papalitan sila noon na mga second team ng mga technical diver. At yan muna ang ating update mula rito sa Laurel, Batangas. Balik sa inyo dyan, Kat. Maraming salamat, Benedict Samson.